Samantala mga kapuso, sa ating pagbabantay bagyo, makaprem natin live si Benison Estrella, weather specialist mula sa Pag-asa. Mr. Benison, good morning po. Good morning, Sir Anjo. May naiulat na po bang storm surge sa mga sandaling ito? Tsaka saan-saan pong lugar itinaas ang storm surge warning? So far po yung storm surge warning, hindi pa naman siya in effect, knowing na ito ay tropical depression pa lamang. But then, the moment po na maging tropical storm, itong si Tropical Depression Krising, most likely po maapektuhan or mabibigyan natin ng warning itong mga nasa may silangan po ng Luzon. Kabilang na dyan yung mga coastal areas po dito sa may Cagayan Valley. And then, hindi rin natin inaalis yung chance sa pag bumaba pa ng bahagya yung track ng bagyo is maapektuhan din po yung coastal areas po sa Catanduanes. Nasa na po sa ngayon si Bagyong Krising, tsaka anong mga lugar po yung pinaka-apektado nito? Huli pong namataan, as of 4 in the morning, si Tropical Depression Krising, 535 kilometers po silangan ng Tuban, Sorsogon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At base po sa ating latest track, within the next 24 hours po ay mananatili pa rin ito sa may Philippine Sea, sa may silangan po ng Luzon. And then possibly bukas ng hapon hanggang gabi ay maglandfall po ito dito sa may area po ng Cagayan, sa may northeastern portion of Cagayan. And then eventually po, pagsapit ng Saturday ng madaling araw ay kikilos ito pakaliwa. Maaaring bagdasin po ang natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng Sabado ng hapon or gabi. Mr. Benison, inaasahan pa bang lalakas itong si Krising? Tsaka pinalalakas po ba nito, inihilan nito yung hanging habagat? Yes, knowing po na ito ay nasa mainit pa na karagatan, we're expecting na lalakas pa ito. Possible nga within the day maging tropical storm category po ito and then magkaroon ng international name. And then by tomorrow or sa Saturday is possible naman po na maging severe tropical storm habang ito'y nasa may northern Luzon. So nasa middle part of category po ito ng isang bagyo. As for the enhancements, sa ngayon po hindi pa siya gaanong nagpapalakas po ng habagat. But then the moment nga na lumalakas ito bilang storm or severe storm, is possible na mag-enhance ito ng habagat dun sa mga areas na malayo po dun sa bagyo. Kabilang na ang Central, Southern Luzon, lalo na itong Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, down to Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Malakas po yung ulan. Saan-saan po kaya magla-landfall itong si Krising? Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, possible siya mag-landfall dito po sa may Cagayan, sa may mainland Cagayan, hanggang sa mag-emerge nga po dito sa may Ilocos Norte. But then considering na meron pa rin tayong possible changes sa track ng bagyo, posibleng bumaba pa ito ng bahagya at mag-landfall din dito sa may parteng Isabela or umangat ng bahagya papunta naman dito sa mga isla ng Babuyan. Maraming salamat at magandang umaga po, Mr. Benison Estrella, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Salamat po, ingat. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.